Okay, good morning. Uh, Friday. So, nakasell ako, no? So, ang gusto kong i-share sa inyo rito ngayon is yung emotion pag nag-forex trading ka. Yung kung minsan nakikita mo dito pupunta pero yung nagkakaroon ka ng doubt dun sa galaw ng market. Hindi naman sa sarili mo ikaw nagda-doubt dun sa galaw niya. Kasi anything is possible. Ang problema, yung iba, lalo na yung naglalaki ng lot size, tapos talagang, ah, kasi, iba naghahabol talaga ng kita, ganun. And I tell you, the forex trading is hindi siya ganun kadali. Hindi rin siya ganun kahirap. Hindi siya ganun kadali kasi aaralin mo. Hindi siya ganun kahirap kasi pag marunong ka na, madali na siya. So, ibig sabihin, may tamang proseso. Ayoko kasi na umasa kayo o yung lalo na yung mga baguhan na pag nag-forex ka, nag-attend ka ng course o nakaka-receive ka ng chart or video chart is magiging madali na. It will take a lot of practice, yung dedication nyo sa pagbabasa ng chart. Katulad kahapon. Obviously, yung market ay pababa. Ayan o. Ayan siya o. Pababa. Kasi papansinin nyo, ayan o. May mga body ng candlestick talaga. Malalaki yung red. Once na nagkaroon ng green na lumalabas, maliliit yung body. So, indecision pag green. Pero yung candlestick na pababa talaga, red is malalaki. So, it signifies strength ng pababa. But this is for a short-term trend. Kasi lumalabas, hindi pa naman niya talaga nabe-break ito. Although na-break niya ito, pero ito hindi niya pa nabe-break to. So, para masabi nating na-break niya na to, itong candlestick na to, kung ito ay nag-close o yung body nito hanggang dito kalaki. Yan, hanggang dun. Yan. Pero as of now, nasaan yung price? Yan. Ulitin ko, as of now, nasaan itong price na to? Nasaan in terms of support and resistance? So, ang support and resistance, pwedeng mong kunin ng monthly, weekly, daily. Yan. Pwede yun. Hanggang, kaya nagta-top down analysis tayo. So, baba tayo ng 4 hours. Mas maganda na yung dahan-dahan kasi para mas makuha nyo. So, kung mapapansin nyo, nag-bounce dito. Bounce. Di ba? Yun o diretso. Then, nag-bounce. Nagkaroon ng tatlong green na candlestick na signifies strength din ang kaya nga lang minsan magugulat ka, biglang babalik. Ayun, tapos biglang babalik. Ayun siya. So tutusin, nagkaroon ng trend. Ayun, so ayan, hindi naman binutas kasi those are just weak. Then tumaas. Ayan, akakalain ng isang kanya, tataas na talaga yan. Kaya, you have to be, yung iba talaga, nagkakaroon ng entry dito, stop loss dito, TP dyan. Pero, it will take time. Hindi yung pagkagaling dito, diretso na yan. Kaya, yun yung sumisira ng loob ng mga traders ko minsan. Saan ba talaga pupunta din? Nagwiwigil talaga yung price. Yan. Without
enough experience, magugulat ka sa mga wiggle na yan. Akala mo, ay, tama pala ako. Ay, mali pala ako. Ganun yung mangyayari. Hanggang sa bandang huli, malilito ka talaga. For those who have enough time para maupo sa chart, you're very lucky kasi pwede mo talagang obserbahan. How does this price action really moves in real? Kasi pag ang pabalikan mo yung mga lumang YouTube o yung mga lumang video sa YouTube, medyo boring siya. Ito kasi, kaya mo inaaral siya lalo na kung actual kasi pwedeng mangyari bukas. Pwede mo magamit. I hope you understand kung bakit dinadagdagan ko ng maraming parang nag-preach sa ka. Kasi you really need that realization. That market will not move ng pag ganon. Minsan, ayan, pag ganyan, biglang bumagsak. Ito naman, saan ba talaga pupunta? Pero sisilipin mo, meron siyang nangyayaring trend. Ayan. Kahapon, nag-sell ako dito. And dito, kumita ako dyan. Hanggang dyan nga lang. Nung nakita ko na to, lumabas na ako. Ngayon, nagsesell na naman ako. Ayan, kita naman yun, nagsesell na naman ako. Hanggang saan? I'm just planning na pagdating dito, labas na naman ako. Ayan. Kung dito, makaabot, okay, kasi pag malapit na yan dyan, nung naobserbahan ko na yung candlestick, i-adjust na natin yung stop loss natin dito. At least safe na to. Pero balik tayo ng monthly. Alamin natin, nasaan ba talaga yung price? Then, balikan natin yung nakaraang buwan. May, April. April, May, June, di ba? So, yung April close is ito. Importante yan. So, lumalabas yung price is nire-respect niya yan. And then, May nag-open dito at nag-close din dun siya. Halos, yun, nandun siya sa pantay, di ba? Sabi nga. Then come June, binrake niya yan. Binrake niya. Ito kasi, April, this is the movement for 4 weeks. Ibig sabihin, may weeks na nasa ilalim siya. May linggo na nasa ilalim yung price. Tapos may linggo na tumaas siya, pero ibinagsak pa din. Ni-reject ng seller. Same thing with May. Meron siyang araw na nasa ilalim yung price ng resistance na to. Nag-try siyang butasin, umakyat, pero ni-reject ng buyer, kaya nga nag-close dito. Almost the same level ng April. Ngayon, lagyan natin yun ng horizontal line. Again, sorry, mahaba ito. Kasi kung bibilisan natin, baka malito lang yung mga newbies. Kung nilagyan natin ng horizontal line between this level and this level, asan yung price ngayon na to? So, if this price and this price serves as resistance, asan ngayon yung price? Ang sabi, pag yung resistance daw nabutas, di ba? From here, nabutas, ayun, nasa taas yung price. This resistance now becomes support. If this is monthly, this resistance is a major resistance. If the major resistance is broken, then it becomes major support. Major means malakas siya. At nandyan yung price ngayon. So, ibig lang sabihin, yung price until now ay nasa support pa. Wala pa siya sa ilalim nito to confirm that the price will go down. So, since Forex is a probability, so probability niya is tataas pa rin siya. Sa opinion ko.
mate, ba't ka nakasell? Because of the lower time frame. Sa lower time frame kasi, meron siyang tinatawag na short-term downtrend. If this is a short-term downtrend, saan ko siya nakikitang magbabounce? So, ito yung kanina. Ito yung nilagay natin horizontal line. At kung susukatin mo yan, hindi yan maliit, malaki yan. That is 331. So, able to get around 50 pips from this move. So, $1, that is already $50. So, 0.01, that is already $5. Diba? So, depende sa lot size mo. And then, going down to 1 hour, so, ayan siya. So, there is another bearish movement. At dito, this is impulse. Most likely, para sa akin, this will reach until here or until here. Yun yung mga probability. Mate, ba't hindi mo nilagyan ng TP dito? Kasi nga, minsan, pag tumatakbo yung candlestick, nagkakaroon ng pagbabago yung candlestick. So, kung wala ka pang nakikitang rejection sa baba, katulad nito. So, let it run. Ganon. Let it run. Pero kung talagang busy ka, huwag mong masyadong laparan. So, lagay mo diyan. Tapos ito, lagay mo dito. Yan. Para medyo conservative ka. Pansinin mo yung risk and reward ratio. Kung ito ay $1, ito ay $2. Kita ka pa din. So, ayan, in-adjust ko ngayon. So, yun yung mga diskarte. Hindi ngunit binigyan ka ng TP. Yung TP na yun ang susundin mo na religiously. Pwede kang mag-adjust. Kaya nga, nag-aaral tayo. So, we can decide for ourselves kung ano yung gusto nating risk. Lalo na kung ang kapital natin ay maliit pa. Okay, thank you.